Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamalapit maraming salamat po sa kalagasan at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Sapagat ito binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay. Bawang po lahat sa pandalangin na aming igirigan, may naman Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayon po mga minamalamang manggagawa, humihingi kami kapatawaran sa buhay na supuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa na mga Pinoon. Huwag mo naman namin nagawa pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral mga salita, laysay mo salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, kung gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sabi mo mamaya kapatid sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, ay kumata cast out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Bago po lahat ay sa kampanya ng ating beloved ordained preacher ang gagawa sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Worship. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At saan man kayo naroon sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, magatabay lamang po kayo sapagkat tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya itinataboy. Amen? Amen? So those who wanted to know Jesus, hindi kailanman itataboy yan ng ating mahal na Panginoon. Siguradong may katugunan ng Diyos sa bawat problema na mayroon po tayong inilalapit sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin yun. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi overnight ngayon. Amen? Lalo't na pinagpala tayo, dumaan ng bagyo, super typhoon. Tayo mga minamahal ay pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi wala tayo puro takot nung nakaraang linggo. Amen. Pero ngayon mga minamahal, makikita natin totoo ang kapangyarihan at pag-iingat ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And now, ano ang mensahe sa atin ng Diyos mga minamahal? What is the message of our God? Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Genesis from the book of Genesis chapter 12 verse 2. Kindly po, ilagay muna natin sa Tagalog and then after that sa English po. Ito po ang pagkasabi, at gagawin kita ang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito mga minamahal sa English, sabi diyan, and I will make thee great nation. I will bless thee and make thy name great, and thou shall be a blessing. Ating pamamagatan ng ating pag-aaralan, the call to be a blessing. Alam po niyo mga minamahal, ang salita ng Diyos o mensahe ng Diyos sa unang talata, God bless everyone for us to be a blessing to others. Lahat magsabing amen. Alam po niyo mga minamahal, marami pong mga pinagpapala pero sinusulo nila ang pagpapala. Marami pong mga pinagpala ng Diyos pero hindi nila ito na-share sa iba. But the reason why we were blessed, sabi ng talata, God made us a blessing para tayo gawing pagpapala sa iba. Amen. Napakasimple niya na ating unawain, pero madalas atin po itong nakakalimutan.
Blessing is not all about financial. Ang pagpapala daw, mga minamahal, ay hindi lang patungkol sa pera. Some thought that when we speak of blessing, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa pera. Kaya nga, kapag wala kang pera, hindi ka masayang magpuri eh. Kapag ikaw ay walang pera sa bangko ngayon o wala kang dalang pera kanina, talagang ni pagkain na mo, problema ka na pambili ng pagkain mo. Pag sinabihan kang, despite ikaw ay gumaling sa cancer, magpatuto ka kapatid, huwag, hindi ako pinagpala dahil wala kang pera. Amen? Pero hindi yun ang sinasabing pagpapala na sinasabi ng Biblia. Ang pagpapala ay hindi lang patungkol sa pera. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nabubuhay ngayon at humihinga ka pa, after the pandemic, mga minamahal, bagamat wala kang pera, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ngayon ay nakakangiti, nakatayo, nakadalo, after the super typhoon, mga minamahal, maraming tao nalunod, maraming tao nawala ng bahay, maraming tao ang napahamak, pero ikaw pinag-ingatan ng Diyos. Bagamat dito dumaan ang super typhoon, tayo'y payapang-payapa, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shall praise the Lord! Pero ang sabi ng Biblia, kung tayo daw ay pinagpalang tunay, be a blessing to others. Amen! Amen! Maging pagpapala tayo, mga minamahal, sa iba. Minsan di natin mapaniwalaan ang salitang Jesus is the answer. Di ba pag sinasabi natin, mga minamahal, parati, Brad, whatever your problem, Jesus is the answer. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Pero ang ilan, mga minamahal, sabi niya, brother, pagsabihan ako, brother, kapag ako ba ay gutom, maibibili ko ba ng pagkain niyang Jesus na sinasabi mo? Kapag ako ba ay may sakit, makakabili ba ako ng gamot sa pag sinabi kong Jesus na yan? Kapag ako ba ay may utang, kaya ko bang ipambayad ang Jesus na yan? Tapos sasabihin mo sa akin, Jesus is the answer. Amen. Nawa wala dito ang mag-isip ng bagay na yan. Sapagkat alam natin, mga minamahal, ang pag-iisip na yan ay pag-iisip ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Tayo ay mga mananampalataya ni Kristo. And we believe that in every circumstances that we face, Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ating basahin, Aklat ng Gawa, ang kabanatay 3, talatay 2 hanggang 3, italon sa 6 hanggang 8. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 2:3 at talon sa 6 hanggang 8. Ganito po nasasabi. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito ay pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Sa 6, dadapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Dadapot ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Amen. At kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok sa templo. Nakasama nila sa templo at nalumakad at lumukso at nagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Isang lumpo, mga minamahal, na talagang, alam natin, mga minamahal, na talagang kapag yan ay lumpo, ang ginagawa nila ay para siya makapaghanap buhay, kumita ng pera. Ilagay natin sa may party na kung saan maraming tao at makapanlimos. Amen. Nung makita ang dalawang apostol, mga minamahal, ang sabi diyan, si Peter at saka si Simon, mga minamahal, amen? Ang sabi ng mga minamahal ay talagang, maasa siya, mga minamahal, bibigyan siya ng pera. Amen? Pero sabi ni Peter said, silver and gold have I none. Sabi ng English, mga minamahal,
ang anumang mga ginto at pilak ay wala ako. Sabi ni Pedro, but such as I have, give I thee. Isang bagay na meron ako, ang siyang ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. To be a blessing need not for you to have many millions. Para maging isang pagpapala sa ibang tao, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera. Kung anong meron ka, such as I have, sabi ni Pedro, is the thing that I give you. Mga bagay na mayroon tayo, mga minamahal, and the thing na mayroon tayo, walang iba. Pinaka-common sa lahat, meron tayo lahat, Jesus na taga Nazareth, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabi nating blessing, mga minamahal, it is the solution to the root cause of the problem. Anong ibig sabihin ng root cause of the problem? Pag sinabing root cause, ito yung ugat talaga ng pangangailangan mo sa Diyos. Maraming tao, mga minamahal, akala nila, ang kailangan lang natin sa buhay ay pera. Nagpapakamatay, nagkaganda, gawa ng korupsyon, gawa ng mga kalukuhan, just because of money. Pero hindi nila alam, mga minamahal, hindi yun ang root cause ng problema. Sampulan ko kayo, mga minamahal, kung tayo ba ay may karamdaman at wala tayong pambayad sa ospital. Pera ay hindi. Yung pambayad na pera ay hindi ang root cause niyan. Ang talagang root cause, mga minamahal, ay yung tayo ay mayroong karamdaman. Amen? Amen. Hindi ka wala ng pera. Ang problema, mga minamahal, kapag ikaw ay napunta ng ospital dahil ikaw ay may karamdaman, hindi ka wala ng pera. Ang problema talaga, mga minamahal, ay ikaw kasi ay mayroong karamdaman. Amen? Anong ibig kong sabihin? Maraming tao, mga minamahal, nag-aabulito kapag may karamdaman, pero sabihin nila, wala kasi akong perang pampa-hospital. Pero hindi nila alam, nakalimutan nila, mga minamahal, na mayroon silang Jesus na pwedeng magpagaling ng karamdaman. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Cancer nga pinagagaling. Amen. COVID-19 pinagagaling. Ano mang uri ng karamdaman pinagagaling. Tuberculosis pinagagaling. Kaya kinakas out natin. Bakit mo kailangan dumaan pa na kailangan mo pera? Diyos naman kaya mag-provide ng pagpapagaling. Amen? We do not address the real cause or the real problem. Akala natin ang problema walang pera. Hindi. Ang problema ay ikaw ay may karamdaman. Maski na wala kang pera, kapag meron kang Jesus, pwede kang pagalingin ni Jesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay gutom at wala kang perang pambili ng pagkain, hindi problema yung perang pambili ng pagkain kung wala ng pera na pambili ng pagkain. Ang totoong problema ay kung paano mawala ang iyong gutom. Lahat magsabing amen. Sa totoo lang, mga minamahal, kung sa oras na isang araw gumising ka, wala kang pera, mga gutom ka, ang issue, mga minamahal, ay hindi yung wala kang pera kasi pambili ng pagkain. The issue is, paano mawala ang iyong gutom. Amen? Isang mag-aama, napatunayan natin ito, napakinggan na natin na patotoo. Wala silang pera dahil sa kahirapan, mga minamahal. Amen? Sabi ng kanyang mga anak, Tay, gutom na kami, wala tayong pagkain. Yung tatay, walang lahat ng ginawa na, walang makuha talaga pera. Amen? Anong ginawa niya, mga minamahal? Maglatag kayo ng plato sa lamesa. Naglatag yung panganay. Amen. Kumuha ng tubig. Amen. Nanalangin sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng panalangin ng tatay, mga minamahal, mahal na Panginoon, alam mong wala kaming pera, pero kami nagugutom. Nananalangin kami at naniniwala ang tubig na ito magpapatid ng aming kagutuman.
Amen? Nung uminom lahat, mga minamahal, pag inom nila yung mga bata, gumanon, nagdighay. Ibig sabihin, nabawi yung kanilang gutom. Hindi kailangan ng pera, nagtiwala lang sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God's way of provision is unfathomable. Hindi mo may paliwanag kung saan nanggagaling ang provision ng Diyos para tugunin ang iyong panalangin. Hindi ka wala ng pera ang problema. Kapag ikaw ay may pangangailangan sa mga bagay na yan, mga minamahal, kapag galit sa iyo ang isang tao, maging galit na galit yan, mga minamahal, pwedeng magbigay sa iyo ng pagkain yan na pangangailangan mo. Amen? Ilang beses na natin ay patutuyan. Kapag yung Kristiyano, puri-puri, maingay, sa galit na galit yung kapitbahay niya. Amen? Sobrang ingay ka, binabato, mga minamahal. Pero ang ating mga kapatid, praise the Lord pa rin ang praise the Lord. Amen? Minsan, mga minamahal, ang sabi niya, sige nga, tignan ko yung kaka-praise the Lord ditong kapitbahay ko. Nagluto siya ng masarap na tinola. Amen? Alam na natin, istorya na yung mga minamahal. Amen? At pag niluto niya, mga pagkaluto niya, ibinigay niya doon sa kanyang kinainisan na Kristiyano. Ito, ako ang nagluto niyan, masarap na tinola. Amen. Sabi ng Kristiyanong tunay na mainit, mga minamahal, praise the Lord! Thank you so much to Jesus! Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Galit na galit yung kapitbahay lalo. Sabi niya, tignan mo to. Ako na nga ito nagluto, praise the Lord pa rin. Ang pinasasalamatan niya. Amen? Sabi ng Kristiyano, kung hindi hinipo ng Diyos ang iyong puso, hindi mo ako bibigyan ng pagkain sa oras na ito. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, God is in control of our daily lives. Walang bagay na hindi pwedeng mangyari kapag niloob ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, nagagawa nila kapag may pangailangan sila ng pera, napupulot na lang nila ang pera. Ating mga kapatid, patutunan ng ating mga kapatid, wala silang pamasahe papunta sa banang gawain, but in their heart, there is that desire na sila makadalo. Ang ginagawa nila, mga kung wala tayong pera, maglakad tayo. Yan ang tinatawag nilang by faith, hindi by faith. Amen? By faith. Dapat ganoon ang Kristiyano. Amen? Kapag wala talaga, sige, by faith. Makakarating ka na, wala namang ilog na lalangoyan. Walang dagat na tatawirin. Ba't di ka makarating sa banal na gawain? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang ginawa nila, naglakad sila. Sa paglalakad nila, mga nakakapulot sila, piso. Meron na naman piso. Ay, naku, piso na naman. Pagdating nila sa highway, kumpleto na yung kanilang pamasahe, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Hindi nila kailangan kung ano-anong mga daming pera. Ang kanila lang ginawa, mga minamahal, ninais nilang paglingkuran ng walang anumang makakahadlang. Nung nakita yan ng ating mahal na Panginoon, ibinigay ang kanilang pangangailangan. Jesus is the answer. Amen? Amen? Lumilipad ang mga pera. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, nakikita nila, habang wala na talaga pera, biglang tuwing, gumaganon. May 100. Hindi na alam kung saan ang galing. Ganyan ay gampani ng mahal na Panginoon, binibigay ng mahal na Panginoon. Ang ilan, nakakapulot ng dalag dahil walang ulam. Grabe na mga patutunan yan. Kailangan ba ng pera? Hindi kailangan ng pera. You can be a blessing even without money in your hands. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka kay Jesus sapagkat iyon ang meron tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng may mga utang, baon sa utang, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun, lahat tayo mga minamahal may utang. Amen. Malaki, maliit. Amen. Pero hindi sinabing huwag mong bayaran ang utang mo. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pero dahil tayo po mga minamahal ay may pangangailangan, tayo ay nakagawa ng mga utang. Pero ang problema natin kung paano tayo magbayad ng utang. Amen? So hindi ang pambayad ang problema. Ang problema natin ay kung paano tayo makalaya doon sa ating pagkakautang.
Ako po, manamanamal, may utang kami 50,000 bago kami nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen? Baon kami sa utang. Wala. Noon, napakalaking pera ang 50,000 sa amin. Dahil talagang walang-wala kami, mga minamahal. Amen? Pero nung ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nagbigay ng kasambubayan ng dugo, yung anong meron ako, mga minamahal. After 1 week lang, mga minamahal, biglang nakuha na may tao na magbibigay ng 25,000 pesos. Saan ka nakakita ng taong hindi mo kilala bibigyan ka ng pera? Kung hindi totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. So nung nakuha ko yung pera, mga minamahal, tumubo yung pananampalataya ko. Sabi ko, naku, totoo nga. Pero ang utang ko, mga minamahal, 50,000. Kulang pa ng 25,000. Amen? Sabi ko, itong tao ito hindi ko kilala. Binigyan ako. Ako'y naniniwala yung remaining na 25,000, ikaw na, mahal na Panginoon, ang gagawa ng kaparaanan. Pagdating ko sa aking pinagkakautangan, sabi ko doon, anong nangyari? Sinabi ko, ito nangyari sa akin. Sabi niya, kung 25,000 lang ang pera mong dala, yan lang ang babayaran mo. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Amen! Kapag meron sa atin si Jesus, maniwala kayo sa akin, walang problemang hindi natin kayang lusutan. Ang kailangan mo lang manatili sa iyo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Amen? Yun, hindi ko naman kailangan ng Bombay. Hindi ko pinuntahan ng Bombay o anumang mga pagkautangan. Ang tanging kong pinanghawakan, mga minamahal, nung ako'y nagtapat, tinuro nila, mayroon ako, papatay na rin lang. So, ang aking kwintas, yung aking relo, binigay ko lang college ring. Yun na lang, bahala na. Sabi ko, mga minamahal, naglingkod na lang sa mahal na Panginoon. Hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Amen? Hindi ligid sa mata ng Diyos ang pangangailangan ng kaniyang mga anak. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa kanyang kapangyarihan dahil siya ay may kakayahan tumugon sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. May kapangyarihan ng Diyos. Kindly, Mateo 17, ang talata 22 hanggang 27. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, at samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga anak ng mga tao, sa kamay ng mga anak ng tao. Sa 23, at siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubhang nangamanglaw. Sa 24, at pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran ng iyong guro ang kalahating siklo? Sa 25, sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila naniningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak, baga o sa nangaiba. Sa 26, at nang sabihin niya sa nangaiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayo'y hindi nangagbabayad ang mga anak. Amen. Datapuat, baga katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See the power of God. Amen? Tingnan niyo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kung titignan natin, mga minamahal, at that time, walang pera. Pera ang mahal na Panginoon, ang mga tao, mga Kristiyanong kasama. Amen? Pero dumating ang time na sila dumating sa Galilea, doon siya, mga minamahal, pinanganak. Talagang taga doon siya. Amen? Tapos sinisingil siya ng buwis. Sabi niya, Simon, para saan ba ang buwis? Sino ba dapat singilin? Yung mga taga-ibang bansa o taga dito sa atin?
Sabi, siyempre, yung mga taga-outsider. Ngayon, taga dito ako bakit ako isisigilin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tapos sabi niya, sige, para lang hindi sila matisod, wala na silang masabi. Simon, pumunta ka doon sa dagat, mamingwit ka. Yung unang isdang makukuha mo, buksan mo ang kanyang mouth, sabi niya, at kunin mo yung pera na nandoon at ipambayad natin ng buwis nating lahat dito. Even fish, kayang utusan ng Diyos para mag-provide sa iyo ng pangangailangan mo. Ganon makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes hindi natin pinagtitiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. But so many things na ginawa ng mahal na Panginoon, ang sinasabi niya, huwag mong kalilimutan ang mga bagay na ito. Kapag ikaw mismo, mga minamahal, ay naniniwala sa mga bagay, nangyayari mismo sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi mo dapat ipagkait ito. Be a blessing to others. Maging pagpapala ito sa iba. I-share mo ito sa mga lahat na nakakausap mo. Upang magkaroon din sila ng paniniwala at later manampalataya sila sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Second, to become a blessing means to bless, not just in words. Maraming tao, mga minamahal, kapag nagbibigay ng pagpapala sa salita lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe. Ating basahin muna Santiago. Ang kabanata ay 2, talatay 15 hanggang 16. Lahat muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kylie. Ito po ang pagkasabi, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi nyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan dito? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag daw ikaw, di ba, Brad, may problema ako wala pa akong breaking mamaya Pag may magsalita mamaya, breaking mamaya Humayo ka at kumain ka. Pero hindi mo man lang binigyan. Amen. Amen. So, wala. Amen. Kapag ikaw, sabi ng Biblia, mga minamahal, anong pakinabang nito? Kapag sinabi mga minamahal, may karamdaman ako, Brad. Sabi, magpagaling ka. Pero hindi mo man lang pinanalangin. Paano? Di ba? Very simple mga salita ng mga Panginoon, pero makatotohanan na kinakailangan kapag tayo daw po mga minamahal in sharing the blessing na meron tayo. Kinakailangan we have to do something. Meron tayong gagawin. Iparamdam natin sa ating kapatid na meron siyang nalapitan na Kristiyano. Meron siyang nalapitan na pagsabihan ng kanyang pangailangan at may kumalinga sa kanya. Hindi kailangan pera, hindi kailangan kung anumang material na bagay, dahil alam naman natin lahat tayo nangangailangan. Pero kung mayroon kang konting sobra, ang ilan mga minamahal, kailangan nila, isinishare pa rin nila. Bakit? Yan ang totoong pagiging anak ng Diyos. Yan ang totoong pagiging Kristiyano, mga minamahal. You're not only thinking about yourself. Bakit? Alam mo naman, pag naubos yan, magbibigay naman uli ang Diyos Panawahan mo natin ang ating wala Panginoon. Amen? Hindi madamot ang Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, patuloy ka magtiwala sa ating Diyos na buhay. God is able to give everything that you need, mga minamahal. May mga bagay na akala natin, mga minamahal, ayokong bigay baka maubusan ako. Ginagano natin, mga minamahal. Amen? Pero hindi mauubusan ng Diyos. Amen? Sabi nga, silver and gold are mine, sabi ng ating mahal na Panginoon. So ano man nakikita mo, lahat yan galing sa mahal na Panginoon, kaya niyang kunin yan. Amen? Even taong di mo kilala galit sa'yo, kaya niyang i-provide sa'yo pangangailangan mo.
Ang kailangan mo lang magtiwala na patuloy na ang Diyos kailanman hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-ingat. May mga Kristiyanong nagpapakunwaring Kristiyano na kailangan kapag mayroon lang pangailangan saka lumalapit sa Diyos. Pero kapag walang pangailangan, walang oras na maglingkod sa Diyos. Yun, tignan nyo rin ang bagay na yun. Dahil may mga taong ganun talaga sasamantalahin. Kristiyano ka, dapat ibigyan mo ako ng ganyan. Ginaganon nila mga minamahal. Mag-ingat din tayo baka mamaya, sabi ng talata Galatia, kung ikaw ay magbibigay ng mga bagay na yan na espiritu, ingatan mo rin ang iyong sarili. Baka isang araw, pati ikaw mapahamak at mawala rin sa paglilingkod. Anong ibig sabihin? Have a discerning spirit. Tumingin kayo, ito bang taong ito ay totoong nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala na siya sa akin? Dahil hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao, tayo dapat lahat nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maski na hindi ka lumapit sa kapatid mo, kapag yan ay hinipo na mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakita niyo yung babaeng balo mo minamahal? Sabi niya, mga minamahal, sabi na, walang makain ng propeta ng Diyos, pumunta ka doon sa ibayo, mayroong babaeng bao doon, bibigyan ka ng iyong makakain. So, ibig sabihin, kapag may pangailangan ka, bago ka dumating, kinakausap ng Diyos ang magpuprovide sa iyo. Amen. Hindi mo kailangan ikaw ang kumausap. Dahil Diyos ang hihipo diyan. Isang araw, mga minamahal, nagtataga ko, biglang, ewan ko kung saan galing ang pera. Amen? Ewan ko kung saan galing ang pera. Basta may dumating na pera. Amen? Tapos bigla na lang may dumating. Kapatid natin talagang, nako, grabe na problema. Sabi ko, anong problema? Bakit ako nagkaroon ng pera? Sabi ko na lang sa ating mga kapatid, brother, ito, mayroon dumating sa akin na pera. Hindi ko alam kung bakit dumating ito sa akin. Ito'y tugon ng Diyos sa iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gumagamit ang Diyos ng mga tao. Kapag ikaw ay nanalangin, gagamit siya ng tao. Hindi mo kailangan kausapin. Lalapit yan sa iyo dahil mangungusap ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibang usapan kapag tayo na po mga minamalang lumalapit sa kapatiran. Brother, may utang ako, may problema ako, pahiram naman dyan. Ay, hindi yon ang kalooban ng Diyos. Dapat ang nilalapitan natin, hindi ang kapatiran. Ang nilalapitan natin, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nananalangin tayo sa Diyos, hindi kay brother, hindi kay sister. At kapag tayo magpasalamat, kapag natugon, hindi tayo magpapasalamat kay brother at kay sister, magpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang Juan, ang kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Kindly. Amen. Ganito pagkakasabi, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa kanyang mahal na kapatid na Kristiyano, umalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang umibig ng salita lamang. Amen? Madaling magsabi lahat ng umibig mo, pumalakpak ka rin. Pero is it true na mahal mo ang iyong kapatid? Bakit kapag may karamdaman, hindi mo man lang may panalangin? Bakit kapag may pangangailangan, meron ka napakarami sa bulsa, hindi mo man lang mai-share? Bakit mayroon, kapag naglalakad papuntang CR, hindi ginaganon-ganon pa natin mga minamahal. Hindi natin magawang, yung electric fan mo, hindi mo nga mai-share sa katabi mo. Akin ito. If you really love your brethren, love not in words, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ipakita mo totoong pagmamahal sa iyong kapwa Kristiyano
sa iyong kapwa mga tao, mga minamahal. Hindi lang dapat nakikita yan sa salita lang, kundi totoong pagmamahal. If you care for others, kapag mayroon ng hina, kapag sila mga minamahal ay nalupaypay, hindi ka mapakali sa gabi. Ipinapanalangin mo yan. Mahal na Panginoon, pag initin mo yung balik mo kainitan ng aking mahal na kapatid because you love the person. Amen? Pero nagagawa ba natin ipanalangin sila kapag nakikita natin may problema? Amen? Kung hindi natin nagagawa yan, labi lang yung ating pagmamahal. Labi lang, inwards lang, yung ginagawa nating pag-ibig sa ating kapwa. Same thing, sa ating mahal na Panginoon. When we say we love Jesus, labi lang yan kung hindi mo magawang ganapin ang kanyang banal na kalooban and then you declare that you love Jesus. Dahil kailangan ang sabi ng talata, kapag tayo umiibig, hindi lamang dapat sa salita, ni sa dila man, kundi ng gawa at ng katotohanan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Tanong, anong gusto nating mangyari? Tayo yung nagbibigay o tayo yung binibigyan? Amen? Kung tayo yung mga minamahal ay bago ituloy, atin mo nang basahin ito. Gawa, Kabanata 20, talata 35. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 35. Ganito po ang sinasabi. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin nyo ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gusto na sila'y nagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Sa lahat ng gusto na sila'y tanggap lang ng tanggap, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Pero nangyayari, gusto natin tanggap lang tayo ng tanggap. Ayaw natin na magbigay. Pero sabi naman ng Panginoon, mapalad ang taong nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Amen? Bakit? Hindi ba mas maganda yung mas mapalad yung tumatanggap, tanggap lang ng tanggap? Di ba? Iba ang prinsipyo ng mahal na Panginoon. Kung ikaw yung tinatawag, the side is, ikaw ang nagbibigay, ibig sabihin, ikaw ang pinagpala ng Diyos, mayroon kang ibibigay. Pero kung ikaw, yung taong tanggap lang ng tanggap, hindi ka pinagpala. Ibig sabihin, kung pinagpala, konti lang yan, you need more. Kaya ka tumatanggap pa ng ganon. So ngayon, ano ang gusto mo? Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung binibigyan? Sabi ng Diyos, mas mapalad ang taong siya ang nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, be watchful. Magbantay tayo sa ating mga pananalangin, mga minamahal. Sometimes, ang sabi natin, let our supplications be made known unto the Lord. Pero ang ginagawa natin, mga minamahal, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Puro tanggap. Be mindful of your heart when you pray unto God. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po, mga minamahal, ay nananalangin, kindly, ating basahin, Aklat ng Bilang, ang Kabanata 14, talata 28. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, sabi sa English, say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears. Yung panalangin mo, as ye have spoken in my ears, so will I do to you. Kung anong tinalangin mo, yun ang ibibigay at gagawin ko sa iyo. Pag sinabi mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan.
Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bahay. Mayroong bigyan mo ng pera. Mahal na Panginoon, bigyan mo. Puro bigyan. Sige. Pero tingnan niyo mga minamahal. Are you the blessee or the blesser? Kung ikaw yung blesser, kung ikaw yung nagbibigay, mapagbigay, sabi diyan, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan upang yung aking mga kapatiran na hindi nakakadalo, pupuntahan ko sila, gamitin sa sasakyan ito, sila yung makadalo. That is, you are a blesser. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pero kapag sa'yo, akin lang, hindi pwede. God said, you are blessed because He wants us to become a blessing to others. Pagkatandaan natin ang mensahe na yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po nanalangin, mga minamahal, na tayo po mga minamahal, bigyan mo ko na makakain ngayon, wala makakain. Para nang sa ganun, ako'y magkaroon ng kalakasan, makapaghayo sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kaibigan, makadalaw ko sa gawain, malakas ako, makapagpuri ako. Yun, you are a blesser. Pero hingi ka lang na hingi, without doing the will of God, you are not a blesser. Ang sabi ng Biblia, kailangan bawat hingi mo panalangin, gagamitin mo ito para maging kapakinabangan ng iyong kapwa Kristiyano, ng mga taong di nakakilala sa mahal na Panginoon, upang sila rin, mga minamahal, makakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ang mag-ingat kapag ikaw ay nananalangin. Kapag ikaw ay manalangin, siguraduhin mong, Lord, bigyan mo ako ng pagpapala na ganito. Huwag tumigil doon. Dapat ang puso mo, sasabihin mo, because I want to obey your will. Gusto kong ganapin ang iyong banal na kalooban. Gusto kong ipakita sa mga kapitbahay ko na ang isang Kristiyano na pinagpala mo, totoong pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang bahay namin noon, mga minamahal, ay kubo. Sabi ko sa inyo, abot dingding. Ganun lang kaliit. Ay, butin mo ganyan. Huwag kang umalis doon sa kinatatayan mo, maaabot mo. Ganun kaliit ang aming bahay. Pero ang panalangin ko sa mahal na Panginoon, kapag ganito ko parati pagtatawanan ako ng aking mga kababaryo, inhinyero, tawag sa akin, inhinyero sa pulpul naman. Amen? Patunayan mo mga Panginoon, alam ko hindi mo ko pababayaan. Patunayan natin sa kanila na ang isang Kristiyano nagtitiwala sa iyo ay pagpapalain mong tunay. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko na malayan, mga minamahal, unang bili ko ng grills. Ito mga pangyayari ito, mga minamahal. Doon sa kubo namin na yon, nagpagawa ko ng grills para hindi basta-basta pumasok dahil kurtina lang ang bumabalot doon sa aming bintana. Nabalitaan ng manggagawa ng mahal na Panginoon. Sabi kaagad sa akin, mga minamahal, Brother Jobs, yung grills mo na yan, simula na yan ng iyong pagpapala. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe! When you believe in Jesus, pakatandaan niyo, mga minamahal, hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pare-pareho tayong nanggaling sa wala. Amen? Amen! Depende lang sa ginagawa mong paglilingkod at pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi ko sinabi yung dapat maging pare-pareho tayo. Pero ang ipinapaliwanag ko ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan, mga minamahal, na magkaroon ng maraming pera o namang koneksyon. Jesus is enough. Kapag meron kang Jesus sa iyong buhay, Jesus is the answer, and be a blessing to others. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Last, malapit na po, mga minamahal, to be a blessing, one must focus not on the wants, but grateful on what is available. Sa isang tao mga binabago para maging pagpapala sa iba, ang focus niya hindi yung wants, kundi yung sa needs. Magkaiba yung needs at saka wants. Kapag ang needs mo ay papunta sa banal na gawain, bisikleta yan, enough na yan. Tricycle yan, enough na yan. Amen? Amen? Oh, totoo yun. Kapitbahay mo na inihatid ka na libre, o inihatid ka na papunta doon, enough na yan. Hindi kailangan maging iyo.
Ang importante, nakakadalo ka dahil yun ang totoong desire ng buhay mo. Amen? Amen? Ano yung wants? Gusto mo ng kotse, gusto mo ng malalaking bahay, may bahay ka na nga, you still want the napakakalaki. Hindi ko sinabing mali, pero kapag doon na natuon ang iyong puso, doon nagkakaproblema na tinatawag nating we are ungrateful. Hindi tayo nagiging mapagpasalamatin sa Diyos. Bakit? Hanggat hindi mo natatanggap yung mansyon na bahay na panalangin mo, sasabihin mo sa iyong kapwa, hindi kasi ako pinagpala, yung panalangin ko mansyon, ang ibinigay sa akin, bungalow. Amen? Kapag focus natin ay wants, yung mga dreams, doon tayo na mawawala yung tinatawag natin mapagpasalamatin na puso. Amen? Pero kapag nakikita natin yung ating mga pangailangan, kaya sabi diyan, at whatever is available, kung ano man daw ang available, nagiging mapagpasalamatin ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kapag tayo daw po mga minamahal, gumaganap ng mga bagay na yan, kapag yun ang ating ginagawa, ang sinasabi ko sa inyo, we will start to become a blessing sa ating kapwa Kristiyano. Amen? When God bless you financially, do not raise your standard of living. When God bless you financially, huwag kang mamuhay sosyal. Stay your foot grounded. Huwag kang yumabang. Huwag kang magmalaki. Yung ilan mga minamahal, kapag pinagpala na ni magwalis, ginagano na, sosyal na sila. Hindi tayo pinagpala para tayo mga minamahal maging mayabang na Kristiyano. Tayo pinagpala para tayo maging marunong magpasalamat sa Diyos na nagpala sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, when God bless you financially, do not raise your standard of living. Raise your standard of giving. Ha? Mga taong hindi Kristiyano ang mga nagsalita niyan. Pero the wisdom is there. Yung talino galing sa mahal na Panginoon. Dahil katotohanan yan na kung minsan mga minamahal, kung pinagpala na tayo, nakakalimutan natin mga minamahal na tayo'y pinagpala at mayroong Diyos na nagpala. Nakakalimutan natin yon. Akala natin kung anong lahat ang meron natin. Atin yan, ako yan. Nakakalimutan natin ng yung Diyos pala mga minamahal. Utang na loob natin, bigay yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano nangyari? Lumalaki ang ulo ng Kristiyano. Mainit lang, ano ba yan dito si Jesus Miracle Crusade? Nakakapawis. Ayoko na, doon ako, may aircon. Pero noong may karamdaman, maski na nung ang init-init pumupunta sa banal na krusada, gumaling lang. Pero nung gumaling na ngayon, sosyal na, ayaw nang pumunta sa walang aircon. Ano ba yan? Amen? Amen? Dapat mo mong kalimutan yan. Kapag ikaw ay nandoon na walang aircon, praise the Lord. Kayang-kaya ko naman ito. Dati-rati ganito naman ako eh. Amen? At nung dumating yung araw na mayroon ka ng aircon, praise the Lord, pagpapala ito. Dati-rati, buhay na ako, pero binigyan mo pa ako ng premyo, may air condition na. Dapat kang purihin at pasalamatan. Palapala po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, becoming a blessing is to be grateful unto God. Para di tayo dapat nakikipagpasalamat o nakakapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. One last thing. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit yung bata noon sila nasa gitna ng ilang ay ibinigay niya yung kanyang 5 tinapay at 2 isda? Ating muna basahin ito. Last talata na ito. From the book of John, chapter 6, verses 5 up to 9. Amen. Beloved instrumentalist, please. Ganito po ang pagkasabi. Itinanangaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Filipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Talatay 6. At ito ay sinabi niya upang siya'y subugin.
sapagkat nalalaman niya ng kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Talatay 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Talatay 8, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Talatay 9, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. That's right. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Sa palagay nyo, ano ang nagbunsod dun sa bata na ibigay, i-share ang kanyang 5 tinapay at 2 isda? Sabi ng apostol, sa totoo lang, mahal na Panginoon, kulang ang 200 na tinapay para mapakain itong mga ito sa dami nila. Amen? Pero may isang bata nagbaon. Amen? 5 tinapay at 2 isda. Yung pag-ibig na yon ng bata na yon, yung pagbibigay niya ng sharing the blessing, ay hindi lang nagsimula sa kung saan-saan lang. Nagsimula yon nung kanyang parating napapakinggan ang salita ng Diyos, na mas mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos kaysa anumang bagay. Dahil kapag ginawa ko ito, God is able to do miracles. Kapag ginawa kong bagay na ito, may kakayahan ng Diyos gumawa ng mga miracles sa aking buhay. Pwedeng gumaling yung aking karamdaman. Pwedeng gumaling yung aking anak na may karamdaman. Malutas ang aking problema. Magkaroon ng kalutasan yung aking pang-utang. Lahat, if you do, sharing and becoming a blessing to others. Huwag mong sabing hindi nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Alam ng Diyos, walang bagay na lilingid sa bawat isa sa atin. Alam yan ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag nandun mayroon kang pangangailangan, despite may pangangailangan ka, ibinigay mo pa rin. Naging blessing ka pa rin sa iyong kapwa, sa iglesia, sa banal na gawain, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, God will do miracles. Makikita mo yan sa iyong buhay. Ang ilan? Bakit gumaling ang karamdaman nung sila'y nagbigay ng 10 bahagi at handog? Bakit nalutas ang kanilang problema ng pagkakautang? Mababaliw na sila, nagtatago sa ilalim ng kama dahil sisingilin na sila sa kanilang milyon-milyon na pagkakautang. Pero nung sila nagbigay, cheap lang na mayroon siya, ibinigay niya mga minamahal ay yung kanyang pagkakautang, binayaran ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When there is a need, and still you trusted God, ibinigay mo yan. Instead, ikaw ay gamitin mo na lang ito. Ibinigay mo sa salita ng mahal na Panginoon. Doon mo makikita ang tunay na himala na gagawin ng Diyos. Pero kung ang Kristiyano patuloy na iniisip ang sarili, hindi mo makikita, mga minamahal, yung himalang hinahanap mo. Because by your faith, dahilan yan kung bakit nagaganap ang iyong panalangin. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Hallelujah. I never forget. Minsan na pa mga minamahal, I never forget what you done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I never forget. Istanza. When I cry, you answered me. Hallelujah, hallelujah. That's the best. Mother, you are blessed. I never forget. Thank you, Lord. Hallelujah. I never forget what you've done for me. Sing it. I
always remember how you set me free. Down through the years, you never let me down. Second stanza, amen. When I go on Calvary, oh, my Jericho, or my receive, you let me live. Oh Lord, I do believe. I never forget. I never. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I always remember how you set me free. Down, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ibang binabahal. Madalas, nakakalimot tayo. We forget that everything that we have, lahat yan galing sa Diyos. Nakakalimutan natin maging pagpapala sa iba. Sinusulo mo lang. Pero tandaan mo, kung walang Diyos na nagpala sa iyo, ang ilan sa atin may mga karamdaman, supposed to be patay na ngayon. Pero pinagaling ng Diyos, kaya tayo buhay, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Ang ilan mababaliw, pero dahil sa pagpapagaling ng Diyos, nagiging matino tayo. Kapag may problema, nilalapitan tayo. Dati pinagtatawanan, ngayon tinitingalan tayo, mga minamahal. We forget that thing. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ibinigay ang mga pagpapala na yan para ating i-share sa iba. Sabi nga, isipin mo lang, 5 years, 10 years ago, kung wala ang Diyos na nagmahal sa'yo, nasaan kaya tayo ngayon? Nasaan ay pinagmamalaki mong karunungan kung wala ang Diyos na umibig sa'yo, kung wala ang Diyos na nagmahal sa'yo, kung wala ang Diyos na nakinig sa'yo, kung wala ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa'yo, nasaan ang ipinagmamalaki mong karunungan? Bakit parang walang anumang nagbigay sa'yo? Parang iyo lahat ng meron ka. Bumababa ang Kristiyano, dalakala niya, kompleto siya, even without God giving. Inaalisa ng kanyang paglilingkod, dalakala niya, kawalan siya sa mahal na Panginoon. Oo! Malulungkot ang Diyos. Pero never niya inasam ng isang Kristiyanong humihiwalay ay manatiling hiwalay. Gusto niya ikaw ay bumabalik. Kaya patuloy at patuloy niya nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo. Patuloy siya nagpapakita ng kanyang pagkalinga. Bagamat wala ka na, nanghihina ka na, lumayo ka na, hindi ka na dumadalo, patuloy ka pa rin pinag-iingatan ng Diyos! Dahil mahal ka ng Diyos! Ang sabi ng awitin, huwag mong kalilimutan yan. Huwag mong kalilimutan yan. I never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I never forget. I
Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father. Heavenly Father. Mahabag ka sa amin. Huwag kami pababayaan mawala. Nais namin maglingkod sa iyo. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kami maging pagpapala sa iba. Maningas nawa parati ang aming pagmamahal sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Huwag mawala ang aming tingin sa iyong mga pangako. Huwag nawa ito maikot doon sa mga mundong mga pangako. Ang nais namin ay pangako na gagaling sa iyo. Habag ka sa aming mahal na Panginoon, tulungan mo kami mag-ibigan, magdalahan ng pasanin, upang patuloy kami makapaglakad ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, sa ating mga beloved newcomers, saan man kayo naroon, sa ating mga beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, mga minamahal, ay ang tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang tao walang kasalanan. Pero kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay, nakikinig ng panalangin ng kanyang mga anak. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang gampanin nito, mga minamahal, ginawa ng malapay bilang halimbawa. Kapag ikaw na mga minamahal ay nakalaya na, may kalakasan na, pumunta ka sa pinakamalapit na banal na gawain. Ating mga beloved viewers, pumunta kayo, tumanggap kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Libre yan. Ang sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that you will receive, so that sins be forgiven, and you will receive power. Doon ka gagaling. Doon ka magkakaroon ng kalakasan, mapaglabanan lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo umiiyak, nanginginig. Grabe yung pagdamamba na presensya ng Diyos. Hindi yan pag-iyak dahil sa kalungkutan o anumang problema. Yan ay dahil sa grabing pagtensya ng ating mahal na Panginoon. Magyayari yan sa iyo. Maaaring ngayon o sa iyong pagdating, pagkatapos ng bautismo, mararamdaman mo yan. Grabe. Ang nagpapagaling dito, lumulutos ang problema, ay hindi tao. Kami ang ginagawa namin, tinuturuan lamang namin kayo sa pangalan at ginagawa namin malabagli sa Estrada Almeda. Aming mga minamahal na manggagawa. Tinuturo namin kung paano lumapit sa Diyos. Tinuturo namin kung paano maglingkod sa Diyos. At ang nagpapagaling, tumutupad ng panalangin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, gagaling ka. Ano ang grabing karamdaman yan? Malulutas sa iyong problema. Grabing problema yan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, itas ninyo yung mga ating mga bisita at ang ating mga beloved viewers. Ipikit ninyo yung mga mata. Huwag kayong tumingin saan-saan. Madidistract kayo sa pagkikipag-usap sa Diyos. Isipin mga ating andun nakatuhay sa ating ngayon. Hinihintay bawat salita na iyong babanggitin. Sabi mo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Ako'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan ng buhay diyan kalangitan sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamamalas na yung mga saan sila naroon, mahal na Panginoon, abot ang tinig nito, ang
viewing na ito ay aming dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, dahil lang ng paglapit sa iyo, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang imposible sa iyo, walang makahadlang sa iyong pagpapala, walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa ating mga kapatid dito, mahal na Panginoon. Alam namin ikaw ay may kakayahan tugunin lahat ng panalangin na meron sila. At sa panalangin ng aming ginagamit ng Malabang Lista, World Estrada, Almeida, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Ano man kayo nagawa, muna sila nakaisip mga sa walis ito, patawarin sila, mahal na Panginoon. Gawin sila ito ay Kristiyano, sa isip sa katotohanan, isulat ang kanyang pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan, sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay, ipatong natin sa ating mga karamdaman. Kung ating sakit ay sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating puso. Ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay natin, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa mga sa iyong pangalan namin, pinagmamahal sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Malabang Lista, World Estrada, Almeida, ang pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, pneumonia, tuberculosis, high blood, stroke, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Heart disease, cast out in Jesus' name. Unbelieving doubts, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pangabagay sa iglesia, mga palulupaypay, gawa ng kaaway ay kumito ka sa out. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be free, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. With faith. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, angkinin mo na. Believe that you receive. Bawat panalangin na ating idinalangin, mga minamahal. Amen. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At ito na po sa ating pong announcement na ito ating beloved elder, Brother Romy. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Tayo munang lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako na po mga minamahal sa ating huling bahagi ang announcement mga minamahal. At bago po ang ating regular announcement, after po ng closing prayer, mayroon pong practice ang Beloved Jesus Finest Generation Choir. At sa lahat po ng beloved workers, lahat po ng beloved choir, lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, after po ng closing prayer, tayo po ay manatili at tayo po ay talagang sama-sama na ayusin ang ating pastoral house na talagang ating ilalagay sa maganda o maayos ang ating pastoral house. Lahat ng beloved choir na talagang 100% ang inyong attendance ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa ating regular announcement po mga minamahal at ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Dito po sa number 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road ay mayroon po tayong 3 times na gawain mga minamahal. At sa araw po ng
Miyerkules, mag-i-start po ang ating banal na gawain, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa ating Friday overnight prayer, yan po ay mag-start po 9:00 ng gabi at yan po ay matatapos kinabukasan, araw ng Sabado, 6:00 po ng umaga. And of course, sa ating Sunday General Worship, mga minamahal, at mag-umpisa po tayo ng 9:00 at tayo po ay matapos po na natapos ng 3:00 o 3:30 ng hapon. Kaya napakahalaga po ang ating pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay lumalakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa bawat isa at tayo ay nililinis ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa bawat isa po sa atin yung mga ating mga beloved brethren na talagang hindi na natin nakakasama, ay i-follow up po natin sila, mga minamahal, dahil lahat tayo ay we are brothers and sisters keepers, mga minamahal. At sa bawat isa sa atin, huwag po nating kalimutan na i-share ang ating banal na gawain dito po sa Facebook and YouTube, mga minamahal, upang sa mga ating mga kaibigan, mga kakilala na talagang hindi pa nakakakilala sa ating dakilang Diyos, sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi, pag-share, sila ay mabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang YouTube and Facebook ay isang way ng evangelism, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At huwag nating kalimutan, mga minamahal, na panuorin ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Pangasinan. Yan po ay mapapanood po natin, PTV8. Yan po ay sa oras ng 10:30 hanggang 12:00 po ng hating gabi. Yan po ay araw ng Sabado. At of course, huwag nating kalimutan, 5 piso, 10 piso para sa ating TV and radio program. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at kabilin-bilinan ng ating beloved Pastor Wirdes Raja Almeida, na huwag tayong aabsen upang talagang tayo ay makasigurado sa ating kaligtasan, ang langit at buhay na walang hanggan. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans at tayo po ay manalangin na po dyan upang pagdating natin dito sa harapan ay talagang tutugunin ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. At kung nais po naman natin na tayo, mga minamahal, ay talagang kailangan natin ng paliwanag, mga minamahal, mangyari na talagang nais nating magpa-counsel, tayo lamang po ay lumapit po dito sa banal na luhuran ng ating beloved ordained preacher at sa beloved sisters. Mangyari na kayo po ay lumapit sa ating beloved sister Ate Barnes dyan po sa information. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay muna natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, at inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-samang magpasalamat sa tagumpay ng ating pananambahan sa hapong ito, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi Digo.